Ayan po, magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay mag-move forward po dito. At tayo po ay tumayo upang manalangin. Father God, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, dinala mo kaming ligtas dito sa bahay Panambahan upang malayang magbigay ng papuri, pasasalamat sa iyo, aming Ama. Lord, ikaw po ang pararangalan namin sa mga oras na ito, Panginoon, tanggapin mo at ito ay nararapat sa iyo, God. Lord, pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Ayan, pakingitian mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, mabuti naman at nakarating ka dito. Kahit may malakas na bagyong parating, pero natutuwa ang Diyos dahil nananampalataya tayo na mas malakas siya sa bagyo. Amen po ba? Amen. Ayan, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Jesus. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nadanahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking
Father God, salamat Panginoon dahil hindi mo kami pinag-iisa, Panginoon, na ipinararamdam mo sa amin na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Sa lahat, Panginoon. Kaya Lord, ikaw ang aming gantimpala, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Maraming manghadlang sa aking pagsunod. Ang kadalas ay napapako.
nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anong danasin ko, ikaw, Jesus, ang gantimpala, buong kagalakan. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit na nasusugatan, nasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Yes, Lord. Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok, suliranin sa buhay, kabigatan, Panginoon, lagi ka naming kasama. Panginoon, inaalay namin ang buong puso namin, pagkatao namin, pananampalataya na magtitiwala lamang kami sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, kilala mo na kami bago pa kami nakakaranas, Panginoon, ng mga ito. At nagtitiwala ka sa amin na kaya namin pagdaanan ng lahat ng ito na kasama ka. Salamat, Panginoon, dahil pinili mo kami. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang gantimpala namin, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Isinosurrender namin lahat ng worries namin, kabigatan. Palitan mo ng kagalakan ng aming mga puso. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Binabalik namin ang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Alright. So, good morning po sa bawat isa. Pakibati po ang ating mga katabi. Pakisabi po, good morning. At napaka-good ng morning ko dahil ikaw ang katabi ko. Sabihin mo sa kanya, nang may sincere o yung totoong ngiti. Pakingitian po ang inyong mga katabi. Ayan. So, salamat po sa Panginoon at totoo po yung sabi po kanina kahit na sabi po ng song leader po natin, kahit na bumabagyo, salamat po, nandito po kayo at biyaya po ng Panginoon na hindi po tayo, hindi pa ganun sobrang lakas nung ulan, nung bagyo po, na dito po sa lugar natin. Kaya isa po yung malaking biyaya po ng Panginoon. Kaya po sa oras po na ito, ayan po, mag-settle down po tayo, hanap po tayo ng ating mga mauupuan para po sa ating pakikinig po ng mensahe ng Panginoon. Samahan niyo po ako na manalangin at imbitahan po natin ang galaw ng Panginoon sa oras po na ito. Hallelujah, Lord. We glorify your name, Panginoon. Napakabuti mo. Lord, tunay nga po, O Diyos, na alam po naming nakikita mo ang kabigatan ng lahat po namin, Panginoong nararamdaman, Lord. Pero salamat po dahil pinapalitan mo ito ng kagalakan na nagmumula sa iyo. Na hindi man po namin alam, Lord, yung mga posibleng mangyayari po sa amin,
Maraming mga pagkakataon, Lord, na kami po'y napapagod, nangihina, nasasaktan. Pero salamat, Lord, dahil isa nga po talagang gantimpala, Lord, ang makasama ka, ang maranasan ka, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, iparanas niyo po sa bawat isa na, Lord, wala kang lalampasan, kami po lahat ay iyong katagpuin, ipaunawa mo sa amin ang inyong salita. If there are things na gumugulo po sa aming isipan, ikaw po yung magpaliwanag po nito sa bawat isa po sa amin. At gamitin niyo lamang po kung instrumento, pero ang mahayag at makita ay ikaw pa rin, Panginoon. Salamat po, winawasak po namin anuman pong gawa ng kaaway na panggugulo, kaantukan, distractions, Lord, we rebuke this in Jesus' name and we just declare, Lord, that we will receive from you, Lord. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Alright, so kung titingnan po natin, tama po ba November na po ngayon at isang buwan na lang po ay mag-e-end na yung year? Tama po ba? At can we imagine na from January to December, grabe Lord, ang dami po nating pinagdaanan. Kung ililista po siguro natin ang ating mga pinagdaanan sa isang buong papel, baka hindi lang po isang yellow pad yan. Tama po ba? Kung ililista mo from January, February, ang daming nangyari, nawalan kami ng bigas, di kami makakain, may moment na umiiyak kami dahil nasaktan kami, nawalan kami ng minamahal, nagkasakit ang pamilya ko, diba po, mga trahedya, yung mga bagyo na dumaan, may mga nasalanta, may mga discouragement na naranasan po tayo. Tama po ba? Mag-agree po ba ang lahat na talagang madami po sa ating nakaranas po nun? But the good thing is, hindi po natin maitatanggi na sa kabila po ng mga nangyari from January to November hanggang December, makikita po natin na sinamahan po tayo ng Panginoon. Kaya ka nandito. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, salamat, nandito ka pa rin. Di ba po? At ang question po is, bakit po inaalaw ng Lord ang mga bagay po na iyon? Hindi siya nag-alaw ng mga bagay na iyan for nothing. Meron siyang nais na gawin, meron siyang nais na ituro, meron siyang nais na nasabihin po sa atin. At yun po yung pag-aaralan po natin. At pinamagatan ko po ang atin pong pag-aaral ngayon ng simpleng salita lang po, paghakbang sa pananampalataya. Sabihin nga po natin, paghakbang sa pananampalataya. Ayan, salamat po. At samahan niyo po ako sa pag-aaral natin ng Diyos na makikita po sa Mateo chapter 14, verse 22 to 33. Pwede po bang sabay-sabay pong basahin? In 1, 2, 3, go! O isa pa po, yung sabay-sabay, yung kunwari kumain na po tayo ng lunch, no? Sige po, 1, 2, 3, go! Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Verse 26, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Verse 29, sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Verse 31, agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro.
Verse 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So kung titingnan po natin, isa lang po ito sa himalang ginawa ng Panginoon. Sa mga ilang Sundays po, alam ko po, ilan po sa mga pinag-aaralan po natin, ay marami pong pinagaling ang Panginoon. And this is another miracle dahil makikita natin in the New Testament, ang dami pong himalang ginawa ng Panginoon. Bumuhay siya ng patay, nagpagaling siya ng maraming may sakit. He healed a paralytic. Nagpakain siya ng 5,000 katao sa pamamagitan lang ng 5 tinapay at 2 isda. Tama po kung mababasa niyo po sa salita sa Bible. At dito po sa himalang ginawa ng Panginoon, this is a special situation dahil po ilan lang po ang nakakita. At ang mga nakakita po ay mga disipulo. Meaning, kapag sinabi pong disipulo, mga tagasunod na po ni Kristo. So, parang imagine niyo po sa isang company, merong mga other leaders na yung leaders lang yung sasabihan ng boss, pero hindi lahat ng employee. Parang ganun po. At makikita po natin na bago po mangyari ito, hindi po tayo magpo-focus sa himala. Kasi sa totoo lang, alam na po natin ang Panginoon ay kayang gumawa ng himala. Tama ba? Marami na po siyang napatunayan. Marami ng story in the Bible na talagang marami siyang pinagaling. Pero ang nais po ng mga Panginoon na makita natin, ano yung mga hakbangin na pinakita after mong paghimalaan ng Panginoon. After po nating makarinig ng mensahe, ano po yung nais ipagawa sa atin ng Panginoon? Kasi di ba po, parang kang nasa school, kapag ang isang bagay na narinig mo, tapos lalabas mo lang sa kabalang tenga, walang saysay. Di ba po, para kang estudyanteng hindi nag-aaral at hindi ka makakapasa niyan dahil yung inaaral mo, papasok lang dito, pero lalabas dito, wala kang ginagawang aksyon. Di ba po? Na gusto natin na luminis yung bahay natin. Hindi naman pwede nating hilingin lang, Lord, gusto kong maging malinis yung bahay natin kung wala nga aksyon. Gusto kong mabawasan yung labahin ko. Hindi yan mangyayari kung walang maglalaba. Tama po ba? In that simple explanation, yun din po yung nais ipagawa ng Panginoon. After mong maranasan yung pag-ibig niya, what's next? After mong maranasan yung himala niya, ano yung nais ng Panginoon na gawin mo? Diba, pinagaling niya yung may sakit sa pamilya mo or pinaranas niya yung problemang yan, for what reason? Anong purpose? Na hindi po ba kayo nagtatanong na gano'n, okay, may sakit ako. Ano kayang layunin ng Diyos? Bakit ako yung napili niyang may sakit? O kaya, bakit kaya kami binigyan ng napakadaming pera ng Panginoon? Ano kayang purpose? Diba, bakit yung iba hindi naman? Lahat po ng bagay ay may layunin. At isa pong layunin ng Panginoon ay makikita po natin na nais niyang humakbang ka according to your faith. Humakbang ka sa iyong pananampalataya. Na hindi lang pananampalataya kasi gusto mo may mangyari sa buhay mo, but the thing is, nais ng Panginoong mag-level up ka. Kasi po ilang linggo na po tayo nandito. Tama po ba? Mga pamilyar na mukha na po, ilang linggo na nandito ka. At siguro nagtatanong ka, okay, ganito na lang ba every Sunday? Anong gustong gawin ng Panginoon sa akin? Nagkakaroon po ba kayo ng ganong tanong? And I believe meron pong tinuturo at nais na sabihin ng Panginoon. Pero unti-untiin po natin yung talata. Sabi po dito in verse 22. Verse 22, sabi po diyan, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad. So ang scenario po, imagine niyo po ang scenario, after magpagaling ni Jesus ng napakaraming tao, sa sobrang famous niya, para siyang pinagkakaguluhan, at marami doon nakikiusyoso lang. Yung iba nanghihingi ng himala. At ang imagine niyo po yung situation na sobrang siksikan sila at ang sabi ng Panginoon, sumakay na kayo sa bangka, pumunta kayo sa kabilang ibayo. At ganun, hindi po siya option, kundi command ni Jesus sa mga disipulo. Na sinasabi halimbawang, Peng, pumunta ka na sa labas kasi ang dami ng tao at kailangan kong mapag-isa. Yun po yung ginagawa ng Panginoon. Kasi po, sabi po dito, sabi niya, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo dahil gusto niyang mapag-isa. Bakit po? Kasi kung titingnan po natin,
ito pong mabilisang aksyon na gusto ng Panginoon na gawin ng mga disipulo is for Him para lumayo muna sa maraming tao at gusto ko munang mapag-isa. Naranasan niyo po ba yon? Na sa sobrang, parang araw-araw ang daming problema, ang daming mga taong pumapaligid sa'yo na nakakairita na. Tapos may moment ka lang, nagtataka yung kaibigan mo, bakit ang lungkot mo? Bakit mag-isa ka lang? Pero hindi mo naman, may moment sa'yo na parang gusto ko lang mag-isa. Tama ba? May me time. Kahit na gaano ka-friendly, may moment sa'yo na gusto mo lang mapag-isa. Kasi gusto mong manalangin, gusto mong mag-reflect, gusto mong magpahinga. And yun po yung gustong kong ipakita po sa atin. Na unang point po, na hakbang po natin sa ating pananampalataya ay yung ating pagpapahalaga sa ating oras sa Panginoon. Sabihin po natin, time. Mas malakas po, time. Naniniwala po ba tayo na napakahalaga po ng oras? Kapag ang oras po ay hindi mo nagamit sa tamang bagay, ang daming regrets. Malate ka lang sa trabaho, bawas na sa sahod. Tama po ba? Yung oras na binigay sa'yo para makasama mo yung mahal mo sa buhay, tapos hindi mo sinulit, dadating yung time, baka magkaroon ka ng pagsisisi. Di ba po? Time is very important because this is gift din ng Panginoon sa atin. Binigyan niya tayo ng oras para gawin natin ang kalooban niya. At makikita po, even si Jesus, hindi niya po ginugol yung time niya bilang tao para lang magpakain, maghimala. Di ba po? Makikita natin sa binasa natin, pinauna niya yung mga disipulo kasi gusto niyang mapag-isa. And pinakapakita niya po na even siya nananalangin. Gusto niyang mapag-isa, layo sa mga tao at gusto niyang makakonekta sa Ama. And that's actually connection. Kung tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, every time na dumadaan tayo sa sitwasyon na di ko na alam yung gagawin ko, ano pong unang ginagawa natin? Ang unang ginagawa natin? Lapit tayo kung kani-kanino. Pero kung gusto mong maging maayos yung kahihinat na ng sitwasyon mo sa buhay, actually ang una mong gawin, kailangan mo munang huminto. Kailangan mo munang tumahimik. Kailangan mo munang pahalagahan yung oras at manalangin ka. Just a simple word na pray. Just a simple word, sabihin mo lang, Lord, hindi ko na kaya. Gusto ko munang magpahinga. Lord, wala na akong kakainin. Pwede bang tulungan mo ko? In that conversation, hindi mo na mamalay, nagpe-pray ka na. Tama po ba? And yun po yung ginawa ni Jesus. Na kung saan, pinakita po ng Panginoon na kaya niyang bitawan o alisan yung mga bagay o lugar para lang makapaglaan po ng time. Para makapag-isa. Para makapanalangin. Di ba po kung nangangarap ka or nagde-desire ka ng malaking bagay sa buhay mo, you know what, nais kong malaman mo na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo ay lumakas at tumibay yung pananampalataya mo. Tulad po na nabanggit ko kanina, from January hanggang November, ang dami na pong sitwasyon na nangyari sa atin. Kung hindi po titibay yung pananampalataya natin, maniwala ka, baka next week bumigay ka na. Baka tumumba ka na. Di ba po? Kung hindi ka titibay, kung hindi ka hahakbang, kung hindi ka mananalangin, kung hindi mo papahalagahan yung oras mo sa Panginoon, maniwala ka, makarinig ka lang ng mga negatibong bagay sa kapitbahay mo, wala na, suko ka na, hindi ka na maniniwala sa Diyos. That's the reality. Kaya po, imaginein po natin, every time na nakapaglaan po tayo ng oras sa Panginoon, di ba po, ang gaan sa pakiramdam? Yung friend mo nga na lagi mong kausap, di ba? There are times na parang nag-e-enjoy ka. May time na ayaw mo nang umuwi sa bahay nyo kasi nag-e-enjoy ka habang kausap mo yung kaibigan mo, boyfriend mo, asawa mo. Di ba? How much more sa Panginoon? Na once na na-enjoy mo, nakapag-spend ka ng time with the Lord, minsan kahit na sobrang bugbog ka na sa problema, di mo mamamalayan, meron palang problema kasi kasama ko pala si Lord. Diba? Parang ang cliche, napakasimple, pero that's the reality. Kung gusto mong maranasan ang galaw ng Panginoon, be connected to Him. Kailangan mong kumonekta. Parang charger na hindi mo magagamit yan, hindi ka magiging productive kung hindi ka nagcha-charge sa source, which is si Lord. Diba po? Kaya po kung tatanungin ko po ang lahat, kamusta po ang buhay pananalangin natin? Kahit po ba sa isang araw, baka sa pagkain, minsan nga sa pagkain lang, Lord, thank you. Or minsan, nakakalimutan na natin, nakasubo na tayo at lahat-lahat. Hala, di pa pala ako nagpe-pray.
na hindi hindi mo man lang magawang magpasalamat sa Panginoon sa mga kinakain mo. Di ba po? Kaya po kung tatanungin ko po ang lahat, nananalangin na po ba tayo? Kung hindi pa, huwag niyo pong husgahan ang sarili niyo dahil that's fine. Dahil ito po ang simula. Why not do it in a simple but sincere prayer? Na hindi kabisado pero nanggagaling sa puso. Just a simple prayer, Lord, gusto ko pong gumaling yung may sakit sa pamilya ko. Lord, gusto ko pong maranasan, gusto ko pong makapunta ng ibang bansa. Gusto ko pong magkaroon ng maayos na trabaho. Just a simple but sincere prayer. But all you need to do is, kailangan mong maglaan ng oras. Yun po yung ginawa ni Jesus. Hindi mo malalaman yung gagawin ng Panginoon or hindi mo malalaman yung kapangyarihan ng panalangin kung hindi mo susubukan. Di ba po? Kaya po, makikita po natin, doon sa situation po, sa story ni Jesus at ng mga disciples, bakit niya yung pinauna ng Panginoon yung mga disipulo, may mga iba pang tao na nandun. At alam niyo po yung mga ibang taong yun po yung mga nakikiusyoso, yun yung mga naghihintay ng himala. And sa atin po, just reflect or just evaluate, sino ka doon? Ikaw ba yung susunod sa sinabi ng Panginoon? Or ikaw yung mga chismosa lang na nag-aantay lang ng pagpapala ni Lord? Again, wala pong masamang humingi ng pagpapala. Pero baka yun na lang po ang motibo natin. That's why the Lord is really building our relationship by simply offering our time. Paglalaan po ng oras sa Panginoon. Kaya po again, ang unang hakbang na ating pananampalataya, pinakita ng Panginoon, nag-set siya ng example, that is to spend or pagpapahalaga sa ating oras sa Panginoon. Pangalawa, pagtuon sa layunin ng Panginoon. Imagine po natin, so move forward po tayo sa story. After po ng di ba pinauna ng Panginoon, sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa kabilang ibayo. Pero ang sabi ng Panginoon, mapag-iisa ko. So meaning, separate ways. Nandito yung mga disipulo, si Jesus dito. So siya mag-isa, pero ang pinauna niya yung mga disipulo na nagpapakita na may tiwala ako sa inyo. Sige, mauna kayo. Pupunta rin ako doon. Pero gusto kong maunawaan nyo, hindi nyo man ako kasama physical, but I am with you. Kasama nyo ako. At kung mapapansin nyo po sa ating simbahan, wala tayong mga image dito. Ito po ay isang patunay lang na kahit wala tayong nakikitang imahe, naniniwala tayo totoo ang Diyos. Na kahit na lumabas ka dyan, pwede kang manalangin. Kahit na nasa bahay ka, pwede kang mag-pray. Bakit? Kasi nandoon binigyan ka ng karapatan ng Panginoon para kumonekta sa Kanya kahit na hindi mo siya nakikita. And that's trust. Pagtitiwala. Tama ba? Hindi mo naman araw-araw or minu-minuto, segundo kasama ang asawa mo. Pero kapag nasa trabaho siya, may tiwala ka na, nandyan yung trabaho. Yung asawa ko nagtatrabaho ng maayos yan. Hindi yan gumagawa ng kung ano-ano. Tiwala yun. At yun din po yung binigay ng Panginoon sa mga disipulo. And kung titingnan po natin, after po niyan, verse 24, samantala ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasulungat na ito sa hangin. So na-imagine niyo na po, after po, pinasakay, tama po ba? Pinasakay sa bangka. After nun, nasa bangka na sila. Tingnan niyo po yung scenario nasa bangka na po. At nung time na nasa bangka na sila, habang nasa biyahe sila, biglang sumalpok yung alon. Na-imagine nyo na po yan, sino nakapagdagat, na hindi ka pwedeng pumunta sa dagat kapag sobra. Lalo na ngayon, sa bagyo, yung bagyo po sa Catanduanes, nung nakita ko, grabe yung salpok talaga nung dagat na talagang nag-swimming yung mga sasakyan. Na-imagine niyo po, ganon yung situation nito. Na nandun sila sa bangka at dumadating yung time, yung sabi po kasi nung sinasalpok, it means an extreme or extreme po talaga to na talagang literal na pwede kang tumaob. Na ganun po ka-extreme yung tindi nung bagyo, nung alon, nung dagat. Na pwede po kasi pwede nilang maitanong kay Jesus nung umalis sila, pwede nilang sabihin, bakit mo pa kasi kami pinapunta dito, Lord? Tama po ba? Alam mo naman palang babagyo Bakit mo kami pinapunta dito? At ngayon, nandito kami, nahihirapan kami. Pero you know what?
tulad po nung nabanggit ko, may layunin po ang Panginoon. Maybe this is your question. Lord, sa dami na, di ba may mga question po, naririnig ko to, sa dami ng masasamang tao, bakit ako yung nahihirapan ng ganito? Bakit yung masasamang tao, sila yung nag-e-enjoy sa buhay? Di ba? Nagkakaroon po ba kayo ng ganong question na parang, Lord, ang unfair mo naman. But you know what? Kung ikaw ang isa sa nakakaranas niyan, you are so special. Dahil merong nais iangat ang Panginoon sa'yo. Dahil merong nakasalubong na pagpapala sa buhay mo. Hindi man po literal na siguro money or financial, but in different aspect of your life, makikita mo, once na napagtagumpayan mo yan, merong isang bagay na may bagay na gagawin sa ang Panginoon. At makikita po natin yung alon na ito, yung matinding alon na ito ay nagpapakita or nagde-define po ng ating mga problema sa buhay. Ano po yung mga problema na dumadaan sa atin? Problema sa pera, problema sa asawa, mga sakit sa puso, yung literal na emotional damage, yung discouragement, may nagsabi sa'yo na, ay, wala ka namang mararating sa buhay. Yung mga negatibong bagay na nakikita mo sa Facebook na nagiging dahilan, kaya ka nangihina. At yun po actually yung nararanasan ng mga disipulo. Na kung tutuusin, pwede sila, ang dami na nilang nakitang himala eh. Pero dahil sa sitwasyon, dahil sa alon, dahil sa waves na ito, yung mga distractions, problems, yun po ang nagbigay sa kanila ng takot. Nagbigay ng takot, pagdududa, pagtalikod, pagkawala sa Panginoon. Kaya alam niyo po, marami pong mga tao na after laging nag-church, active sa church, tapos pag may dumaang ng problema, nawawala sa church. Yan po ang realidad. Pero sana hindi ikaw yun. Sabihin mo sa katabi mo, sana hindi ikaw yun. Kasi po, alam niyo po, marami pong mga pagkakataon, totoo mapapatanong ko, Lord, nasan ka nung kailangan kita? Lord, nung bumabagyo, nasaan ka? Posibleng ito yung tanong ng mga disipulo. Lord, sinasalbok na kami ng alon nito. Nasaan ka? Diba, Lord, natutulog ka ba? Yung kanta ni Gary V, natutulog ba ang Diyos? But you know what? Ang totoong nananampalataya sa Panginoon, instead of asking, Lord, nasaan ka nung kailangan kita? Ang better question is, Lord, sa kabila ng problemang ito, anong gusto mong matutunan ko? Anong layunin mo? Bakit mo inalaw ang bagay na ito? And yun po yung nais ipakita ng Panginoon sa mga disipulo. Kaya po, nung madaling araw, sumunod sa kanila si Jesus. Di ba po? Na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ano pong reaksyon natin pag nakakita tayo ng tao na naglalakad sa tubig? Okay. Sana all. Ganun po ba? Di ba po kapag nakakita ka ng taong naglalakad sa tubig, mapapamangha ka. Paano niya nagawa yon? Tama po ba? Same thing, kapag tayo ay nakakita ng himala ng Panginoon, ang unang reaksyon dapat natin is, wow, nakakamangha si Jesus. Pero kung ang reaksyon natin ay nakalimutan natin, galing pala ito sa Panginoon, na tulad ng ginawa ng mga disipulo, dahil pagdating ni Jesus, naglalakad siya sa tubig, ang sabi ng mga disipulo, multo! Nagigets niyo po yung point? Alam niyo po, marami po kasi ang mga tao na kung saan pinakitaan ng himala ng Panginoon, pero ang nakitang gumawa nito, galing naman sa akin to, pinaghirapan ko to eh. Hindi naman galing kay Lord to eh. Nagmalaki pa. And you know, isa sa mga tinuturo ng Panginoon, hindi ka binigyan ng mga bagay na yan for nothing. Meron siyang layunin. Kaya po maraming mga tao na natatanggal lang din yung mga pagpapal. Binigyan ka ng 1 milyon, 1 week lang ubos na. Bakit? Kasi hindi mo man lang nagawang pagpasalamat at hindi mo nakita ano ang layunin ng Panginoon. Bakit kanya binigyan ng 1 milyon? Nagigets niyo po yung point? And the question is, Lord, anong purpose mo? Bakit mo pinakita itong paglalakad sa tubig? Is this to show off? Para magmalaki lang sa mga disipulo? Hindi. Kasi po, ang dami na. Jesus proven enough to His disciples na kaya kong gawin yan. Ang dami ko nang ginawang himalay. Nagpagaling na ako ng maraming mga sakit. Nagpakain na ako ng napakaraming tao. At may mga binuhay na akong patay. Kulang pa ba yun na himala para mapakita ko sa inyong totoo ako? But the purpose or layunin ng Panginoon sa mga disipulo ay humakbang ka, subukan mo. Kailangan mong manampalataya, kailangan mong makilala sino talaga ako. At gusto kong humakbang ka sa iyong pananampalataya. And you know, because of the waves, yung amazement, yung dapat na pagkamangha natin sa himala ni Lord ay napapalitan ng takot.
na yun yung naramdaman ng mga disipulo. Nakakita sila ng himala, pero wala. Imbis na mamangha sila, maisip nila, baka si Jesus yon. Ang unang nasabi nila, talagang sabi nila, multo. At punong-puno sila ng takot. Say for example po sa ating pong buhay, sa pamilya, pag dumating na po ang mga due date, si Judith, pag dumating ang bayarin ng kuryente, internet, ng tubig, tama po ba? Di ba po, halimbawa wala pa tayong pera. Ang unang mararamdaman natin, saan tayo kukuha ng pera? Yung iba po natatakot, kaya kung ano-anong iniisip na paraan. Tama po ba? Sino po mag-a-agree? Minsan, di ka makatulog, wala pa akong pangbayad, baka maputulan kami, wala pang pangbayad ng tuition, si ganito, si ganyan. Tama po ba? Normal po. Normal pong makaramdam ng takot. Pero ang hindi normal is mananatili ka sa takot. You actually need to do something. Kailangan may gawin ka. Pero ang dapat mong gawin ay una, maglaan ka ng oras sa Panginoon. Lord, saan ko kukunin? Pero ang problema, minsan hindi na nga tayo nagpe-pray, gumagawa pa tayo ng kung ano-anong mga hakbang. Hahanapin si 5-6, hahanapin si ganito, si Bombay, kung sino-sino, kung ano-anong mga loan. Kaya ang end, imbis na umangat ka, lalo ka pang nababaon. Bakit? Kasi hindi ka humakbang ka ng hindi according sa faith mo. Humakbang ka according sa sarili mo lang. It means para kang nagmamalaki na, Lord, kaya ko na yung sarili ko, bala ka na dyan. Basta ako, hahanap ako ng solusyon, bala ka na. Kaya po tayo madalas nagkakamali, bumabagsak, kaya tayo nadadapa. Kaya tayo nahihirapan. Kaya po ang pinapakita po nito, kung tutusin, kung kilala, kung alam nila yung totoong pananampalataya nila, sabi ng mga disipulo, imbis na matakot sila, pwede silang manampalataya na kaya kong malampasan ito dahil kasama ko ang Panginoon. Kaya po ang sabi ng Panginoon, take courage or huwag kang matakot. Sabi po sa ibang version, lakasan mo yung loob mo. Huwag kang matakot, ako ito. Sabay-sabay nga po nating sabihin, lakasan mo ang iyong loob. Sige po. Lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot, ako ito. At yun po yung sinasabi ng Panginoon. Pwede nyo na po yung in-memory verse, di ba? Na every time na dadating ang problema, isipin mo lang, lakasan mo ang iyong loob, Nika. Huwag kang matakot, ako ito. Sinasabi ng Panginoon. At yun po yung sinasabi niya sa mga disipulo. Kaya po sabi kung titingnan po natin kung may gusto kang gawin, di ba? Una, yes, matatakot ka, pero once na naalala mo sino yung gumawa niyan, sino yung tutulong sa'yo, panglalakasan ka o lalakas yung loob mo, hindi ka na mapanghihinaan ng loob. Tama ba? Kaya verse 26, kinilabutan sila sa takot. Posible, hindi po yun yung expected response ng Panginoon sa mga disipulo. Kasi kung tutusin, ang tagal na, di ba? Ang tagal mo nang naglilingkod eh. Tapos, konting bagyo lang, again, hindi natin minamaliit yung mga problema. Pero parang it's like saying, konting bagyo lang, sumuko ka na agad. Konting bagyo lang, kinalimutan nyo na ako. Konting bagyo lang, kinalimutan mo na lahat ng himalang ginawa ko sa'yo. And you know, maybe, pinauna sila ni Jesus dahil probably gusto ni Jesus, magtiwala kayo sa akin kahit hindi nyo ko kasama physical. Because I am with you. Lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot, ako ito, sabi ng Panginoon. Kahit nasa ang lugar ka, the Lord is with you. You can talk to Him. Yun po kasi yung relasyon. Communication is the key. Kaya, nung titingnan natin nung bumabagyo, walang nakaisip sa kanilang kumausap kay Lord, na nanalangin na, Lord, tulungan mo ako, malulubog na kami, malulunod na kami. Wala. But makikita po natin, talagang punong-puno sila ng takot. But those feelings are valid, naiiyak ka, natatakot, nangangamba. Kasi normal lang po tayong tao, kahit po ako nakakaramdam ng takot, ng pangamba, naiiyak pa rin ako, nalulungkot ako. Dumadating po ang time na talagang may moment na hirap akong mag-pray. Pero gusto ni Lord na sa kabila ng takot, pangamba natin, gusto niyang humakbang ka sa iyong pananampalataya. Kasi po ang pananampalataya, nung inaral natin, yung pananampalataya, kahit hindi mo alam yung mangyayari in the future, magtitiwala ka na the Lord is with you. Kasi may relasyon kayo. Nauunawaan po? Nauunawaan po ba? Say amen. Amen. Kaya po kung susubukan po natin, makikita natin kung ano ang layunin ng Panginoon.
Dahil minsan sa sobrang dami ng problemang kinakaharap natin, minsan lumalabo yung mata natin. Na tulad ng mga disipulo, ang nakita nila multo. Na sana hindi po tayong ganon. Na after pong dumating, totoo, no, parang pinagbagsakan. Minsan sinasabi natin, Lord, nung umulan ng problema, parang swimming pool ata yung dala ko. Diba? Kasi ako ata yung sumalo ng lahat. Minsan ganon siguro yung naiisip natin. Pero hindi natin namamalayan, the Lord is opening our eyes. Pero opposite yung nangyayari, nagiging blurred. Nakikita natin multo, nakikita natin yung mga sitwasyon natin, hindi natin nakikita kung ano yung layunin ng Panginoon. Kaya po yan yung pangalawang bagay. Ituon mo, fix your eyes, ayusin mo, ituon mo yung mata mo, ano yung layunin ng Lord. Kung nasa ang sitwasyon ka ngayon, at nais sabihin ng Panginoon sa'yo, kasama mo ko dyan sa sitwasyon na yan. Huwag kang matakot. Pag sinubukan mong manalangin, maglaan ng oras sa akin, at ituon yung mata mo sa layunin ko, makikita mo yung hinahanap mo. Mararanasan mo yung gusto mong maranasan. At hindi mo yun malalaman, hindi mo yun mararanasan kung hindi mo susubukan. Last but not the least, pag-angat po, ang another hakbang po ay pag-angat ng ating pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, gusto ko pong mag-focus dito. Tama po ba? Kung sakaling mamamatay po tayo, wag naman sana. Lahat po tayo dito ay nakakatiyak na sa langit tayo mapupunta. Amen. Amen. Bakit? Hindi po dahil sa mabubuti nating gawa, kundi dahil tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso, nanampalataya tayo na siya ay Diyos ng ating buhay, siya ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Pero you know what? Sometimes magtataka kayo, bakit siya? Si brother, tumanggap din naman yan kay Lord, bakit hindi pa rin nababago yung ugali? Bakit ganyan pa rin sumasama ng ugali? May mga ganon. Or minsan, ang tagal-tagal ko na nag-church, bakit parang ganito pa rin? Walang nagbabago sa buhay ko, walang something new. Bakit ako tutuloy diyan kung wala namang nangyayari? May mga ganon po ba kayong mga parang pakiramdam or mga na-witness? You know what? The problem is, may mga tao po kasing tinanggap lang ang Panginoon bilang tagapagligtas, pero hindi Panginoon. Ano pong ibig kong sabihin? Ang tagapagligtas, ito po kasi yung Savior. Lalapit ka lang kay Lord kapag parang gusto mong maligtas sa sitwasyon, or parang lalapit ka lang kay Lord kapag kailangan mo siya. Pero pag ang Panginoon ang may kailangan sa'yo, merong tinuturo ang Panginoong alisin mo sa buhay mo, hindi mo ginagawa. And it simply means tinanggap mo lang siya bilang tagapagligtas, pero hindi bilang Panginoon. And you know, ito po yung gustong ipakita ng Panginoon sa mga disipulo. Na sana hindi kayo lalapit lang sa akin sa mga panahon, or hindi nyo lang ako kilala, sa mga panahong may problema or may alon dumarating sa buhay nyo. Pero kahit na nasan dyan ka in the midst of your problem, in the midst of that wave, gusto kong makita mo na nandito ako ito. Bilang Panginoon, alam mong hindi naman kita pababayaan, pero bakit mo ko kinalimutan? Nagigets niyo po yung point ko? Na ilang beses na po nating narinig, di ba? Na andyan ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Yes, totoo po yun. Pero nais ng Panginoon, hindi lang manatili sa isip mo yun. Merong nais ang Panginoon na maunawaan mo. Na sana, ang nais ng Panginoon, kapag dumaan ka sa sitwasyon yan, lumitaw yung pagiging Panginoon ko sa buhay mo. Ano pong ibig kong sabihin? Alam niyo po, maaaring tayo rin po, kasi po, ito po yung hirap. Kapag po tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, totoo, we are so blessed. Alam nating kahit na mamatay tayo ngayon, nakatitiyak tayong sa langit tayo mapupunta. Pero ang kaibahan, you know what, marami po ang kahit po, ito po titingnan po natin ang hirap po kasi nun kung tumagal ka na, naglilingkod, na yun lang yung kaisipan mo. Pero kaya po dalawa yan, tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas at bilang Panginoon. At ang ibig sabihin po nun ay, ang masusunod na sa buhay mo ay ang Panginoon. Bilang Panginoon ng buhay mo. Kasi nung hindi ba tayo tumatanggap sa Panginoon, ang nasusunod sa buhay natin ay sino? Tayo. Or minsan, yung ibang tao, kung anong sasabihin niya, gagawin mo. Pero pag nagkaroon ka ng totoong relasyon sa Panginoon, kahit na masakit, kahit na hindi mo alam yung mangyayari, susunod ka. Bakit? Kasi yun yung ginawa mo Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. It's a simple example or illustration. Sino po yung nagbibisikleta dito? Or nagmomotor, nagbibisikleta?
Alam niyo po, imagine niyo po na nagbibisikleta po kayo, papuntang Emma. At makita niyo po si Jesus. Sabi niya dito, Heidi. Sabi niya, Heidi, Heidi, kilala ka ng Lord. 'Di ba? Heidi, Heidi. At ang gagawin mo, habang nagbibisikleta ka, dalawang option. Pasasakayin mo siya or iaangkas mo siya. Ano pong pagkakaiba? 'Di ba? Kung tutusin, pares lang naman, sumakay sila eh. Pero ito po ang illustration dyan. Ang pagkakaiba po ng sitwasyon po na yun, yung totoong nanampalataya sa Panginoon ay bababa sa bisikleta at hahayaan mong si Jesus yung magmaneho. At it simply means na nagtitiwala ka sa driver. Pero kung tinanggap mo lang siya, pero ikaw pa rin ang susunod, inangkas mo lang siya, ikaw ang magdadala kay Jesus. Lord, Jesus, punta tayo dito. Gusto ko dito sa bar. Gusto ko dito sa club. Gusto ko dito sa ganyan. Hindi po yun totoo. Hindi po yun totoong pananampalataya. Ang totoong pananampalataya ay bababa ka sa bisikleta mo at hahayaan mong siya yung mag-drive ng buhay mo. Na ang gusto ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na ito, kahit ayaw mo, pupunta ka. Bakit? Kasi tinanggap mo siya bilang Panginoon. Siya na ang Panginoon ng buhay mo. Naunawaan po? Na kung hindi pa ganun ang sitwasyon ng buhay mo, kailangan mong humakbang sa iyong pananampalataya. At yun po yung nais sabihin ng Panginoon dito. Kaya po makikita natin sa following verse, malapit na po akong matapos, verse 28, Panginoon, sabi po ni Pedro, isang disipulo, out of 12 disciples, isang disipulo ang naglakas loob. Na sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Kung titingnan po natin, parang ang yabang. 'Di ba? Ang yabang naman. Parang po, ganyan po kasi yung pananampalataya, kala mo mayabang, pero nagtitiwala ka lang naman. Na Lord, nangangarap ako, nananalangin akong kahit grade 1 pa lang yung anak ko, naniniwala ako at nananampalataya akong makakatapos siya ng college. Kung titingnan, ang yabang, no? Pero that's faith. Hindi po dahil sa sarili mo, kundi dahil sa tulong ng Panginoon. At marami pong patotoo na totoong nangyari yon. Hindi po dahil sa kanila, paghihirap, pero dahil sa biyaya ng Panginoon. Sounds demanding, pero it's faith. Kaya po ginawa ni Pedro. Yung tapang po ni Pedro ay yun yung tapang na gusto ng Panginoon na mangyari sa'yo. Na gustong humakbang ni Pedro, gustong humakbang sa pananampalataya ni Pedro. Lumakad, sabi niya gusto niyang lumakad sa tubig. Imposible po ba? Imposible. Pero ano pong makikita natin? Nakikita po natin, nakahakbang po si Pedro. Kahit na konting hakbang lang. And that simple steps, hindi po natin alam kung ano yung pwedeng ma-develop. Kung titingnan natin, for 12 disciples, isa lang yung humakbang. Pero at least humakbang. Naiinawaan niyo po? Okay lang po, kahit na kaunting pananampalataya, konting hakbang. Aalisin mo unti-unti yung kasalanan mo, yung pagbibisyo mo, okay lang kahit unti-unti. Pero at least humahakbang ka. At yun po yung mapapatunayan natin na ginawa ni Pedro, na kahit na lumubog po siya, pero nakahakbang siya dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Pero bakit siya lumubog? Lumubog po siya kasi na-distract siya sa mga alon. At yun po, alam nyo, minsan nandito na tayo sa sitwasyon, gusto ko na Lord tumunod sa'yo. Tatalikuran ko na yung mga kasalanan ko. Pag step na yan, nakita mo na naman yung barkada mo, tara, inuman tayo, punta tayo sa ganito, tara, gawin natin to, magbisyo, magsugal tayo. Nakahakbang ka na eh, pero babalik ka na naman kasi na-distract ka sa bagyo, lubog ka na naman. And you know what? Ito po yung sitwasyon ni Pedro. Yes, kino-comment natin siya, buti na lang humakbang si Pedro. Pero the sad part is, lumubog siya. But the good news is, kahit na lumubog ka, sinagip ka pa rin ni Lord. Kasi sabi ng Panginoon, after nung sinabi ni Peter, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroonan mo sa tubig, sabi ni Jesus, halika. Diba? Kasi even si Jesus naniniwalang magagawa mo. Kaya mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, kaya lang lumubog siya. But you know what? Here's what I want you to see. Sa kabila po nung paglubog po ni Pedro, makikita pa rin po natin na buti sumunod siya. Dahil ngayon patotoo siya, dahil yung mga disipulo nanatili sa mga takot nila. Pero merong isang disipulo na si Peter na humakbang. Bakit?
Kasi gusto niyang maranasan kung totoo talaga yung ginawa ni Jesus. At naranasan niya, nakahakbang siya. And that's why right now, as we end, maybe some of you po nandito na nasa situation ka pa na tinitest mo si Lord. Lord, kung totoo ka, sige nga. Posibleng nasa ganun ka. Sige nga, Lord, mananalangin ako, subukan ko kung totoo. At wala pong masama. Kasi ganun din si Peter eh. Pero kailangan sa pagsunod mo, sa paghakbang mo, 3 bagay ang dapat mong gawin. Maglaan ka ng oras. Kasi malalaman mo at makakakonect na malalaman mo kung ano pa yung nais gawin ng Panginoon sa buhay mo kung magkakaroon ka ng oras sa Kanya. Pangalawa, kailangan mong ituon. Kasi maraming mga waves na dadating. Expect nyo po yan. Hindi lang hanggang December, but for next year. Habang tumatagal, pati hindi, pag nalampasan mo tong problema, magle-level up pa yan. Yun yung realidad. Pero kung hindi ka handa, kung hindi matatag ang iyong pananampalataya, tulad ni Peter, lubog ka. Kaya ang encouragement ni Lord, iangat mo ang iyong pananampalataya at humakbang ka sa oras po na ito. Starting today, ano man yung nais mong gawin ng Panginoon sa buhay mo, gusto mong mapalapit sa Panginoon, simulan mo yung mga bagay na kahit na hindi mo normal ginagawa. At simulan mong talikuran yung mga bagay na posibleng nagiging dahilan kaya ka hindi makapag-focus sa layunin ng Panginoon. Kaya sa oras po na ito, maaari po bang tumayo po tayo? And let's end in prayer. Because I believe na meron pong kinakatagpo ang Panginoon. Merong sinasabi po ang Panginoon sa atin. Posibleng nandito ka, nadapa ka, nagkamali ka, nahulog ka, nalunod ka. Kasi meron ka ng pananampalataya, kaso hinayaan mong mawala ito dahil sa problema, dahil sa mga waves na pinagdaanan mo. But you know, the Lord wants to tell you na tulad po ni Peter, kahit na nalumubog siya, inahon siya ni Lord. At sana ganun din po tayo. Na anuman po yung sitwasyon natin, lubog ka sa utang, lubog ka sa problema, may problema sa pamilya mo, problema sa iyo personal, meron problema sa anak mo, sa inyong mag-asawa, sa relasyon ninyo, na parang palubog ka na. Pero the Lord wants to tell you, tulad ng example ko, na hayaan mo siya yung magmaneho ng buhay mo. Dahil makikita mo yung plano o yung galaw niya na different sa galaw po natin. Kaya pag sinubukan mo, malalaman mo, mararanasan mo. Kaya sa oras po na ito, yung sa pinaka-last na verse, sabi po ng Panginoon nung lumubog si Peter, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sounds an insult, pero kung tutuusin, it's a reminder for us na ang dami ko nang pinatunayan sa'yo. Pinagpala kita, until now nga buhay yung anak mo, buhay ka. Isang Himalayan. Bakit ka pa nagdududa na kaya kong gawin ang mga bagay na yan? Kaya nais ng Panginoon, maaari po ba tayong pumikit? And sa oras na ito, alalahanin po natin yung mga bagay, yung mga posibleng alon na meron ka sa buhay mo ngayon. Mga waves, distractions, negativity, mga sakit, mga hirap, problema na pinagdadaanan mo, at sa paanong paraan mo nasagipin ka ng Panginoon sa bagay na yan. You can start praying, a simple prayer, na you can just talk to God, na Lord, palubog na ako, sagipin mo naman ako. Kasi kung hindi mo ako sasagipin, Lord, mananatili akong lunod sa sitwasyon kong ito. Kahit sa isip lang po, manalangin tayo na, Lord, ito po yung pinagdadaanan ko. May problema sa anak ko, may problema sa akin, may problema sa pinansyal po namin, di namin alam kung saan namin to kukunin. May problema sa pamilya namin, sa anak ko na baka hindi siya makapagtapos, hindi siya makapag-aral dahil wala kaming pang tuition. Or maybe right now, natatakot kang talikuran yung mga kasalanan mo kasi feeling ko, babalik lang ako sa dati kong buhay. No, the Lord is talking to you. Anak, subukan mo humakbang kahit paunti-unti at magtiwala ka at manampalataya ka. Sa bawat hakbang may gagawin akong pagpapala, may katugunan akong gagawin sa iyo. And the Lord is talking to you. Just imagine that the Lord is with you right now, naniyayakap ka at sinasabi sa iyo, anak,
Tama na yung pagiging Panginoon ng buhay mo. This is the time na ako naman ang maging Panginoon ng buhay mo. Dahil hawak ko na lahat yan. Wala ka nang dapat ikatakot. Lakasan mo ang iyong loob. Ako ito. Father, right now, Lord, we come before you, Lord. At kung meron man po dito, Lord, na posibleng, Lord, hindi man ma-voice out lahat ng nararamdaman niya, pero alam po namin, nakikita mo ang nilalaman ng bawat puso ng mga kapatid ko pong nandito. Lord, I just pray, Lord, na bigyan mo kami ng puso na tulad ni Peter, na kahit nalubog si Peter, Lord, nandun yung willingness, yung tapang namin to move forward, na humakbang sa pananampalataya namin, kahit na may moment na natatakot kami, na may moment na nagdududa kami sa'yo, may mga moment, Lord, na parang gusto na lang namin tumalikod. Pero I pray, Lord, sa mga kapatid kong ito, nagsisimula pa lang na lumapit sa'yo. Lord, I pray, tulungan mo silang iangat ang pananampalataya nila, starting right now. Lord, iparanas mo, ipakita mo sa kanila, show them kung sino ka. Lord, kung ano yung kaya mo pang gawin, na hindi lang sa paglalakad ng tubig, marami ka pang himalang kayang gawin kung sila lang po ay magtitiwala sa'yo, kung sila lang po ay hahakbang sa kanilang pananampalataya. Patuloy po naming ipinagkakatiwala po sa inyo ang mga kapatid ko pong ito, na anuman po ang mga pinagdadaanan nila, bigyan mo sila ng kasiguraduhan, ng assurance, Lord, na magiging ayos ang lahat ng ito dahil kasama ka nila. Panginoon, kung meron mang lubog na dito, Lord, kami po ay lumalapit. Muli mo silang iahon, muli mo silang sagipin. And Lord, bring back, Lord, yung love nila sa'yo, Panginoon. Bring back the fire, bring back the passion, the joy, na posibleng nawala, yung kasiyahan, yung kagalakan sa puso nila, na posibleng nawala dahil sa problema. Pero ngayon muli mong ibalik. And I want to bless them, Lord, yung kanilang courage para humakbang sa pananampalataya. Dalangin ko po, nabigay mo sa kanila. Lord, wala kang lalampasan. Lahat po sila ay makakatagpo sa'yo. At pagpalain niyo po ang bawat pamilya ng mga kapatid ko pong nandito. At ilayo mo sa anuman pong posibleng gamitin ng kaaway, mga distractions, mga kasinungalingan. Lord, we rebuke, we cast out all these works of evil. And we declare na ang mga kapatid kong ito ay lalalim pa sa kanilang pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po sa inyo po pinagkakatiwalang lahat sa pangalan mo lamang Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Ayan po. Mamaya. After po ng ating victory song ay ating pong small group. Ayan, sa oras po, tiyatawagan ko na po ang worship team to lead us. And si Sister Cora to lead us in closing prayer. Thank you po. God bless po. Ayan, alam ko na pinagpala tayong lahat sa oras na ito at nawa yung mensahe ng Lord ay naiwan sa ating mga puso. At ngayon naman, dadako tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Alam nyo ba na, di ba sabi nga, hindi natin kayang tapatan yung pagbibigay ng Lord kung di ba pag may mahal tayo sa buhay, di ba? Pinapakita natin sa pagbibigay, di ba? So ganoon din ang Lord, na kung mahal natin ang Lord, isang way na pagpapakita natin ng pagmamahal natin sa Lord is yung pagbibigay o pagbabalik ng mga pagpapala na natatanggap natin araw-araw. At alam ko na hindi natin kayang higitan yung pagpapala ng Lord sa mga binibigay natin. Alam ko na mas generous ang Lord sa kanyang pagbibigay, lalo na pag sa gawain ng Lord yung ibinibigay natin. So, kung yung may kaya tayong ibalik sa mga pagpapala ng Lord, mayroon tayong box dito na pwede nating ibigay yung offering natin sa oras na ito. Sige, manalangin tayo. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa natapos naming gawain, Panginoon. Salamat, Lord, sa amin. Patuloy na hinihiling ko yung pagpapala mo, Panginoon. At
alam ko, Panginoon, na hindi ka namin kayang tapatan sa pagbibigay, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, salamat sa patuloy na pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon. At Lord, salamat din, even sa mensahe, Panginoon, na ipinarating mo sa bawat isa, Panginoon. Dalangin ko na maitanim ito sa puso ng bawat isa, Panginoon, at tumubo, Panginoon, at maging kagamit-gamit, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay. Lord, maraming salamat. Pinagkakatiwala ko ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon, even sa aming paghiwa-hiwalay ngayon. Dalangin ko, Panginoon, yung pagsama mo sa bawat isa, na kung paano mo kami sinamahan na papunta rito, Panginoon, ganun mo rin po kami ihahatid sa bawat tahanan na mayroon kami, Panginoon, na may kagalakan, Panginoon. Maraming salamat. Ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, marami po bang na-bless sa bawat isa? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka na nag-iisa ngayon. Kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya minsan pa tayo ay magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pasama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, ako iiwan. Sa bawat sandali ay lagi sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, ako iiwan. Sa bawat sandali ay lagi sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Magkabayan po tayo. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Minsan pa, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot magsama ay laging nararanasan,
makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-iisa. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Thank you po.